Ay, magandang gabi mga friend, mga bossing. Topic ko natin ngayon, marami pero unahin natin itong bibigay tayo reaction dito kay Larry Gadon, no? Sa totoo lang medyo tama sinasabi nito ngayon ha? Pakinggan natin si Larry Gadon. Resign, Sara, resign. Dapat nang mag-resign itong si Sara Duterte as Vice President because she has lost the moral ground to sit as the Vice President of this country dahil sa laki ng kanyang mga kasalanan magmula pa doon sa mga intelligence funds at confidential funds na talaga namang halatang-halata na wilaldas lang niya. At tungkol din doon sa mga expenses na milyon-milyon ng Office of the Vice President na Resign baka mo, Larry Gadon. Paano magre-resign yan? Kataas ng survey niyan. Di ba? O, tuloy mo. ang mga naka-item ay sobrang laki ng mga procurement nila na sinasabi lang nila na nagkamali. Pwede ka ba naman magkamali ganun? Paulit-ulit nagkakamali ka? Milyon-milyon nagkakamali ka? Mga items na nagkakahalaga ng halos 10% lamang from the amount that you have placed in your expenses. Talagang halatang halata. No? Kaya dapat itong si Sara ay mag-resign na. At itong affidavit ni Madriaga ay punong-puno ng mga katotohanan magmula sa mga detalye, sa mga pangalan at sa mga lugar. Talagang makikita mo yung mga detalye at yung mga pangyayari ay talagang makatotohanan. At kaya dapat ay itong si Sara ay mag-resign. At bakit naman siya papasyal doon sa 10 oras ng gabi, doon sa BJMP para kausapin itong si Madriaga sapagkat natatakot siya na ito ay ilabas. Nailabas na. Kaya ngayon ay talagang wala nang karapatan itong si Sara na maging Vice President. Kaya Sara resign. Dapat. Teka Gadon, bakit si Sara lang naman ang pinupuntirya mo? Di ba? Sana sinama mo na si Pulong. Oo. Tsaka si Baste. Oo. Takot ka ba kay Pulong tsaka kay Baste, Larry Gadon? Si Pulong isa rin yan di ba? Dapat nagre-resign na rin yan Tuloy ka doon. Na mag-resign ka dahil wala ka namang alam, napakababaw ng utak mo, isa kang boba, saksakan ka ng boba, hindi ka marunong magsalita, lahat na lang. Mamaya pakikita ko sa'yo, kala mo, Larry Gadon ka hindi marunong magsalita yan. Marunong yan. Mamaya sandali lang Tuloy mo lang yung ano mo. No? Alam nyo sa mga friend, sa buong mundo na siguro na nakakasubaybay ng nangyayari dito sa ating bansa. Palagi ko naiiling yung mga foreigner na puta mantakin mo. Hanggang ngayon hindi pa nagre-resign niya si Sara Duterte. Hindi rin grabe talaga nangyayari rito. Masyadong hawak pa rin yata talaga ng Duterte, no? Oo. Di yata pinayagan yung kapatid nito, isa ring makapalamuka, yung si Pulong. Mukhang hindi pinayagan ng Kongreso na magliwaliw sa buong mundo. Tuloy ka doon. Gusto mo basahin, walang laman yung ulo mo. You cannot even speak straight English, you cannot expound your thoughts. Paano na yan? Wala ka man lang statesmanship on anything. Alam mo nung nandun ako sa Gigil na gigil tingin niya mga friend. United Nations General Assembly sa Doha, Qatar. Yung mga ministers doon, ang gagaling nila magsalita. Pero sila, mga galing pa ng mga African countries yan, pero ang gagaling nila magsalita nang walang binabasa. Nakakausap namin na talagang based on their experience, yung kanilang thoughts, yung kanilang mga sinasabi, the way they explain, ang gagaling nila. Itong si Sara, napakaboba, saksakan ng boba, walang alam. Kaya talagang hindi siya dapat maging Vice President. Buti na lamang at nahalata na natin kung ano pala ang qualities niya, kung ano ang capacity niya, kung ano ang mental state of mind niya. Talagang napakalayo, hindi po pwede talagang maging... Ngayon mo lang ba naman nalaman yan, Larry Gadon? Matagal ko nang alam niyan Maski si Duterte, si Digong, tagal ko nang alam yan. Na buwang yan. Pero mga pre, hindi na, walang nag-rally na Duterte resign, Umpisa pa lang pagpanik sa Malacanang, putang dala-dala na agad yung Michael Yang, economic advisor in chief, putang sa dami ng magaling na economist ng Pilipinas. Yung pa kinuha, yung para drug lord. Tapos kumuha ng spiritual advisor yung gago, si Kibulog. Talagang nahawakan kasi dito Duterte yung mga yung militar.
Oo, nagamit niya ng todo. Tsaka yun nga, yung mga department, NBI, Ombudsman, puta lahat, no? Walang nakapalag, no? Senado, Kongreso, hanggang ngayon. Oh, hawak pa rin niya yung Kongreso. Diba? Kaya talagang katawa-tawa tong Pilipinas na to. Oh, tapos si rally pa ng rally itong mga gago na didilis na to. Hanggang ngayon, puro Duterte pa rin ang sinisigaw. Putang ina. Talagang, ewan. Tuloy mo ga doon. Leader niyang ganyan dahil boba, saksakan ng boba. At wala talagang alam. At bukod pa doon, indilustay pa. Kaya dapat talaga, mag-resign ka na. Sara, mag-resign ka na. Ginugulo niyo ang Pilipinas. Puro kayo destabilization. Masama ang epekto sa ating bansa, pero sige pa rin kayo. Hindi kayo nag-iisip para sa bansa. Iniisip nyo, kaya nyo kasi gustong mag-resign si BBM or tanggalin si BBM, ay para makalibre kayo sa inyong mga kasalanan, para maitago ang inyong mga kaso. Kaya ganyan. Kaya kayo nagdi-destabilize. Kaya Ibang sinasabi ni Harry Roque ka doon. Baka magagalit si Harry Roque at saka si Topacio. Puro abogado itong mga to. No? Kaya nagkakito. Magkakaiba kaya libro binabasa nito mga to? Tuloy mo ka doon. O Sara, dapat mag-resign ka na. Wala ka silbi. Boba ka. Boba, saksakan ng boba. Nananawagan ako sa ating mga otoridad na ilipat ng detention si Madriaga because of the propensity of Sara. Ano na kaya nang follow up mo ka doon yung ang tawag ito, disbarment case na ipinail mo diyan sa boba na yan. Ba't hindi pa dinidisbar yan? To order killings. Kung si Presidente Bongbong Marcos, si Lisa, si Martin nga ay inorderan niya na patayin. What more pa itong si Madriaga na nakakulong. Kaya dapat ay ilipat yan at bantayan ng gusto. Pati sa pagkain. At baka siya ay lasunin. At baka rin siya ay patayin dyan sa riot dyan, sa BJMP. Kaya dapat ilipat yan sa lalong madaling panahon. Agad-agad ay ilipat. At yan ay bigyan ng proteksyon na hindi siya magagalaw ng kahit sino man. At mahirap na, baka yan ay patayin yan. Alam nyo naman, yung kanyang binabanggit doon sa kanyang affidavit ay mahilig magsalita ng ipapapatay. Kaya dapat yan ay talagang pangalagaan. Commercial muna ho tayo. Asa ng hustisya? Labs, buhatin mo nga to kung malakas ka talaga. Diba sa mga patalastas, bakit kapag Palmolive shampoo, buhok ang pinapakita? Kapag Colgate ay ngipin, kapag Eskinol, mukha ng babae ang pinapakita. Bakit kapag Modest at Napkin ayaw ipakita? Nasaan ang hustisya? Ito si Sara mga friend, no? If you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. And that is what I want to reiterate as well to Congress and the House of Representatives. If you give us, the people here sitting in front of you, 100 billion, we will be able to solve the problem in 6 years. Thank you. A few moments later. Bagsak sa audit ng COA ang mahigit 12 bilyong pisong bahagi ng 2023 DepEd budget. Panasilitara lang din hindi na ipatayo o na ipangayos. Taong 2023 panahong DepEd Secretary pa si Vice President Sara Duterte, may mga sinitang paggamit ng pondo ng Department of Education, ang Commission on Audit o COA. Sa audit report ng COA, Yung umpisa noon, nung kakaano lang niya na DepEd, ang hinihingi niya agad, 100 billion. Tatapusin niya raw ang problema ng DepEd. Sabi mo, gadon, hindi nakapagsalita nung walang binabasa si Sara? O ba't ito, walang binabasa? Ang ina mo ka, ang ina ninyong lahat. Ang ina mo ka, ang ina ninyong lahat. Ang ina mo ka. Anong klaseng to, no? Nangangarap pang mag-presidente. O gadon, nakita mo na, walang binabasa yun. Ito pa isa. Assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Not say that. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. I did not make an assassination threat. Tangina, no, friend. Ay, nako.
Ay, nako mga friend. Puro balik tanaw muna tayo. Ito. Si Go Wapi. Pinakamasakit po sa akin ay tinatawag po akong spy. Hindi po ako spy. Ako po ay isang Filipino. Mahal ko po ang sarili ko pong bansa. Paano mo mapatutunayan yun? Malaki ang question ngayon sa mga magulang mo. Po ako, hindi ko po nakasama yung biological ko pong mother. At the age of 12 po, Ma'am Karen, nalaman ko po na siya po ay kasambahay po namin. Kasambahay po ng first wife ng dad ko po. Marami po ako nabalitaan. I-deport daw po ako. Ma'am Karen. Ang gagaling nila umarte, no? Lahat, talagang... Tignan mo, parang kawawa talaga, mga boss, no? Umiiyak pa yung gago, oh. Habang nagsisinungaling, ha? Talagang well-trained itong mga na to, mga company digong na to, oh. Oh. Yung sarili kong ina, iniwanan ako. Ngayon, yung sarili ko bang bansa, tatalikuran ako. I-deport po ako, saan po ako Sarili daw niyang bansa. Tibay, no? Deport. Malaysia, China, Singapore. Isa lang po ang passport ko po. Ako po ay isang Filipino. Sa lahat po ng aligasyon, ang pinakamasakit po sa akin ay tinatawag po akong spy. Hindi po ako spy. Ako po ay... Grabe, no, mga boss. Magbigay lang ho tayo ng ano rito. Kay Atty. Claire Castro, ha. Natuwa lang ho ako dito talaga kay Atty. Claire. Oo. 10 hours ago lang ho ito, ha. At may 25,594 views. Doon na ho tayo sa parte na nagustuhan ko. Kung saan ginamit nito si Sayad, yung kanyang confidential fund, no? Oo. Nilalamit ko saan gagamitin. O, ito yata si Limuel eh. Ito si Zuleika. Tumatango, yan ang mga kasama niya sa DepEd sa OVP. Tumatango sila sa paggastos ng confidential funds. Tingnan nyo. 3 permanent projects, the charter, the Tumatango si si Zuleika Lopez. Pero di ba sabi niya, hindi niya alam kung saan ginastos yung confidential funds? Ano yung una? projects, the charter, the Museum. and the permanent office and residence of the office of the vice president. And then we took on the projects that made the most impact when I was mayor of Davao Dito niya nagastos when she was the mayor, ha? City. These are the entrepreneurship Entrepreneurship, magnegosyo tada yan. program, the peace building Peace and order, in communities, the pagbabago advocacy campaign. Hatang-hata mo pag ang tao nagsisinungaling, eh, no? Halata mo. Pero iisang grupo nila, eh. Diba? Si Go Waping, basta puro, talagang mga mandarambong. Advocacy campaign lang, ha? Added the pagbabago, 1 million trees Tree planting. for in support of the mandate. Pag nagtitree planting tong Sayad nito, eh, naka-video pa. Nagbabao lang ng puno. Laki ho ng perang ginagastos doon yung confidential pa sa tree planting, libre tinapay, magnegosyo taday, puro mga di ba? Puro out of this world na mga pagkakagastusan ng confidential fund. BP Leni Robredo, wala yatang confidential fund, eh, no? Sayang talaga yung si BP Leni, mga friend. Sinayang ng Pilipinas. Mantakin mo, OWA yun, ha? May award sa OWA yun, eh. Dahil talagang napakalinis ng kanyang Vice President, Office of the Vice President, noong panahon ni Atty. Leni Robredo. Walang problema ang COA. All accounted for. Eto putang ina. Ay nako. Pero talo si Atty. Leni Robredo. Eto. Tangina. Grabe. Nangunguna sa survey sa pagka-presidente. Tuloy. Of the DNR. And then we have the Pansarap program. Bawat isa sa mga ito gagastusan ng confidential funds ng opisina nyo? All of these activities use confidential funds. See? This 12 funds. See?
Clear? So, ito pa. Let's go. Ano sabi ni Shelo Magno? Let's go. What would be your response? Kasi may clapback si Vice President Sara Duterte that she used naman daw yung 2022 confidential funds on tree planting, yung kanyang Libreng Sakay program. She even said na confidential funds were used to catch someone who was pretending to be in her office. Kumbaga parang it was a law enforcement initiative also partly. And that's why she said... Ano naman tayo mo yun, no? Tree planting, libre sakay, puta. Daang milyon na confidential fund. Tree planting, libre sakay, libre tinapay pa yata. Tuloy. She needed those funds. You know, that is so lame. I'm sorry. And very, very disappointing because we're talking about the Vice President of the Philippines who's not even aware of the purpose of confidential fund. See? Kaya tanong natin, imagine mo mga Clear, paano makikita yung result sa tree planting? Ilang puno ba tinanin niya? Since nasa Davao siya, since mayor siya, ilang puno ang kanilang tinanim? Using confidential funds. Ilang buhay na umasenso doon because of the magnegosyo tatay. Puro house show talaga mga friend. Talagang hindi mo hindi sa bobo lulusot. Pero sa talagang may utak, hindi hululusot yan. Mantakin mo, tree planting, confidential fund. Ilang libo. Sabi, ilang libong puno. Gaano ba karami natulungan mo dyan sa magnegosyo, taday na yan. Libre tinapay pa. Diba? Doon niya ginamit yung confidential funds. When in fact, it should not be used for that purpose. Diba? Hindi, yun yung purpose ng confidential funds. Kaya ngayon, hirap silang gumawa ng resibo kasi ginamit nila sa entrepreneurship, museum, charter, libreng tinapay, libreng sakay, tree planting. So, kita nyo yung point. Kaya nga dito pa lang, tingnan nyo. Kulang naman Hindi yata naisama ni BP Sara yung libreng tuli. Libre tinapay. Ay, nako. Pinaayos na pala ni PBBM yung tulay ng tatay niya. No? Tagal na ho nito. San Juanico Bridge. Ito. Detalye, alamin natin yan mula kay Christian Bascones. Christian. Yes, matapos ang ilang buwang pagkukumpuni, formal nang binuksan ang iconic San Juanico Bridge. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tulay sa Tacloban kung saan inilahad niya ang mahalagang pagunlad sa rehabilitasyon ng tulay. Ipinabatid ng Pangulo na naging mabilis ang pagtatrabaho ng DPWH kaya maaari nang makadaan ang 15-ton trucks. Isang malaking ginhawa para sa mga negosyanteng dati kinakailangan pang umikot at magroro dahil sa mga restriksyon sa tulay. Binanggit din ng Pangulo na malaking tulong sa logistics ang pag-aangat ng tonnage capacity ng San Juanico at ito ay makakatulong sa pagpapababa ng gastos sa transportasyon. Ipinahayag din niya ang panukala ng pamahalaang lokal ng Tacloban na buksan ang tulay para sa one-way passage ng mas malalaking 30-ton trucks tuwing gabi upang mas mapaayos ang daloy ng mga kargamento. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., ang panukalang ito ay makakatulong hindi lamang sa mga driver at operators kundi sa kabuuang ekonomiya ng rehiyon dahil ang bawas gastos sa transportasyon aniya ay magre-resulta sa mas mababang presyo ng mga bilihin. Aniya may direct impact ito sa supply ng pagkain at mga produktong ipinapasok sa Leyte at Samar. Ipiniliwanag din ng Pangulo na ang mga bahaging may malalang sira, kabilang ang mga nakalawang na po, nawawalang pin at mahinang segment ng tulay ay nabigyan na ng reinforcement habang tinutugunan ang mas malalim na problema sa ilalim ng istruktura. Target ng DPWH na maibalik ang full two-way 33-ton capacity ng tulay pagdating ng third quarter ng 2026. Pinigyan din ng Pangulo na ang halagang 1.1 billion na nagastos sa retrofitting ay isang paalala kung gaano kahalaga ang regular na maintenance. Aniya ang pagpapabaya sa San Juanico sa nakalipas na panahon ang dahilan ng lalim ng problema, isang pagkakamaling hindi na dapat maulit. Iyan ang muna ang ulat. Puta, nung panahon hindi kung ni chewing gum, hindi yata nilagyan yan no? Tulay ni San Juanico, mga friend, ang tagal na nung panahon pa ni Apula kayon. O eto, yung tulay nito si Digong, Tangina, Duterte Legacy 700 million ginastos, palpak, flyover sa Iloilo, ito.
Walang pakinabang. Yan ang reklamo ng mga motorista sa isang flyover sa Iloilo City na ginastusan ng higit kalahating bilyong piso. Nasa frontline ng balita niya, si Gio Robles. Halos 8 buwan nang nakatiwangwang itong Ungka flyover sa Iloilo City. Sa unang tingin, parang wala namang problema. Pero hindi yan pinadaraanan sa mga sasakyan dahil palpak daw ang pagkakagawa. September 2022 nang buksan ang Ungka flyover sa boundary ng Pavia at Iloilo City. Halos 700 million pesos ang pondong inilaan sa proyekto na layong mapabilis ang trapiko mula Iloilo International Airport. Pero wala pa man 2 linggo nang buksan ang Ungka flyover, muling isinara ang istruktura. Napansin kasing nagkaroon ng vertical displacement o lumulubog ang ilang bahagi ng flyover. Ibig sabihin, may problema sa pundasyon nito. Walang pakinabang. Yan ang reklamo ng mga motorista. Grabe no mga boss. Basta, di ba sabi ko noon nung bumagsak yung tulay dito sa Isabela, dapat lahat ng proyekto na itong panahon ni Digong, inspeksyonin na, pati mga tayo, mga istruktura, mga building, whatsoever, inspeksyonin na lahat yan. Siguradong palpak yan. Oo, kinwarta eh. Isipin nyo yung tulay Ganyan, kunyari ganyan, nakapatong na ganyan yung alam nyo, bumaba. Ito, yung pinagpapatungan, yun ang bumaba. Kaya hindi na pinadaanan. Bagong-bago pa yung tulay. Ganyan na lang nitong Duterte na ito, ang Pilipinas. Magmula sa droga, pinagpapatay yung mga tao. Ganyan demonyo, sa totoo lang. Kaya alam niya di ba? Alam niya kung saan siya pupunta, kay Satanas. At yun nga, sabi niya, palalayasin niya si Satanas sa trono at siya na ang papalit. Oo. Yun At yung anak naman niya na hanggang ngayon mataas ang survey, siya ang magiging presidente ng impyerno. Tangina. Tao, gumising naman kayo. Oo, mga DD-shit, sana marinig nyo ito. Oo, makonsensya kayo, magbalik loob kayo sa Panginoon. Tigilan nyo na pagsamba rito sa mga ayop na to. Oo. Sa impyerno pupulutin itong Pilipinas, maniwala kayo. Oo. Nakita nyo na may sinabi dito, Paxio, di ba? Kapon, sa vlog ko. Oo. Tatakot ka sila dahil pakukulong namin lahat ng kurap. Putang yung sinisigaw niyang Inday Sara ang kurap. Oo. Pero pag naririnig ko talaga yung mga boss, yung survey na si Inday Sara, yung ganito puta. Talaga bang His Excellency, paaabutin mo pa ng yan? Itong administrasyon ni Bongbong, paaabutin niyo pa bang makatakbo yan? Kahiya-hiya na talaga itong buong Pilipinas na to. Pag nakatakbo pa ito, Sara Duterte na ito, katakot-takot ang kaso. Inimpeach na ng Kongreso, sinalo lang ng Senado, tsaka ng Supreme Court. Ngayon, eto na naman. Sa Pebrero, another naman, gastos na naman ni Juan de la Cruz yan. Ewan, magkulab na tayo mga friend, talagang ganyan. Salamat na lang din. Hindi tayo naging North Korea. Di ba? Pero sana nga si PBBM at itong mga nakapaligid pang natitira kay PBBM, nasa mga yung tinatawag na NBI, Ombudsman, Sandigang Bayan, dapat yan gumalaw naman ng maayos. Alang-alang sa mga mamayang Pilipino na nagpapasweldo sa inyo. Masiyahan na kayo kung ano man ang naging tayo nyo dahil ang lalaki ng sweldo ninyo tapos hindi kayo nagpe-perform mabuti, di ba? Ng iyong hanap buhay. Oo, kayo naman mga public servant. Oo, kayo mga utusan ng taong bayan. Di ba? Sabi nga ni Pinoy, tayo ang boss niya. Pero ang nangyayari, binubusabos di ba? Alam balita kaya Atong Angot, nahuli na kaya? O kailan? Kung nasaan na ba? Buhay talaga, mga friend. Balik tanaw lang tayo konti dito bago tayo mag-collab,
Sarah din with an H. Sarah with H, oo. Nung panahong akala niya hindi na siya matatapos ang kanilang kaligayahan. Pero palagi ko mga friend, hindi sa kanya mga sakyan to Baka ginawa lang taga-tago to. Oo. And we have the Bentley. Wow. Yes. Look at this. Ito yung Bentley. Ito ang binili ko to kasi kaya nagustuhan ko to. May wine glass din sa loob. May decanter. Yes. Social. Pero hindi naman namin nagagamit. So, ito. Ang inside niya naman red and black. Ang interior. Yes. O, yan. So, ito, sorry. Ayan. Nice. Yan. Very sporty ang loob. Yes. Ay, sorry. So, ito yung... Bakit hindi mo open yung ilaw? Yan. Tapos lumalabas sa sahig yung logo niya. Oo nga, no? Astig, May logo ng Bentley. Pag so, para may projector siya. Yes. Nagpo-project siya ng logo sa floor. Yan, Ayun. ito naman, Oh my kaya siya na gosh, may look at ano that. siya dito. Actually, champagne glass, nagkamali ako. So, yan. Champagne. Yan, pwede siya dyan. Tapos may champagne holder dito. Tapos pwede mo siya ilagay dito kasi nag-chill. Nice. So, sabay chiller din siya. So, pag Kasi ano, champagne dyan. yan, armrest lang siya pag ano. Social, no? Pag on a normal day. Oo. Para kang nasa first class na aeroplano. Yan. So, pwede siyang ibalik. Yan, isa sa mga reasons. Pag may kakaiba, yun yung... Oh, yun naman nag-attract sa'yo, no? Yes. Yung unique, no? Oo. Yan. Galing. And then we have... Nakakabilib panoorin ng Daming sasakyan mga friend. Ako hindi ako naniniwala sa kanila talaga yun. Tsaka itong mga diskaya na to, hindi ako naniniwala dito. Kumbaga sa Aches, baka ito Bishop. Oo. Sila Gowaping, Pon. Shout out Brother Elias Ischo. Unang-una si Brad. Elizabeth Iscareo. Good evening Sir Rox. Nakakatawa naman ang Sara na yan. Nangarap nga siya na ang susunod daw na presidente ng 2020, ngayong 2028. Okay yan. Total. Akala niya lang yan. At di naman papayag ang buong sambayanan na may matinong pag-iisip na maging presidente ito. Mga buwang lang ang naniniwala sa Sara na yan. Total pareho silang mga buwang na nakawala sa mental. Ang daming buwang Paniwala ba 32 million ang boto ng puta. Wala namang, hindi umatin ng debate, nakakuha 32 million, puta na, buset. Marilo Pabianak, shout out. Anong klase na tayong bansa at gaano na tayo ka-BIT, sabi po ni Badcaster. BIT means bobo, stupido at tanga. Kapag hinayaan nating makaupo ang anak ng Davao na ito, ano ba ang nagawa sa bansang Pilipinas? Ang tibay ng kahihiyan niya na tila walang planong tanggapin ang mga anomalya niya nagawa sa bayan. God bless Philippines. Good night po tayo at sa mga kawarriors. Good night, Marilo Castro. Joselito Mabait, shout out. Elizabeth Iscareo. Dapat nga si Sara na yan, noon pa yan, nakulong at dapat na talagang siyang masipa. Masipa siya bilang vice-presidente ng ating bansa. At paano natin ipagkakatiwala ang buwang na sa buwang na Sara na yan? Kitang-kita naman ang ginawa niyang pandarambong sa kaban ng bayan. At kung ebidensya lang ang kailangan, sobra-sobra na nga ang nakita natin. At di naman tayo bulag, kagaya ng mga buwang na sipsip at gunggong na kagaya ng DDS na yan. Totoo yan. Marito pagbiyan ito. Hala. Yan. Sabi ni Malu. Hala. Kato Paksyo. Nakakilabot pinagsasabi mo. In Jesus' name. Hindi mangyayari yan. Amen. Totoo, di ba? Elizabeth Iscareo ulit. Tungkol naman dito sa atong ang na ito, dapat lang din na makulong ito at dami ng pinapatay. Pinapatay niya sa bungero. Hay, bakit ganun na lang nila kung patay ng isang tao na akala niya
Diyos sila at di sila natatakot sa karma. Kaya tama lang na mabigyan ito ng hustisya. Basta ako, hindi ako naniniwalang siya ang nag-utos talaga niyan. Baka mayroong nag-utos pa sa kanya para iyan ang iutos niya. Librado Lutubigo, shout out. Blessed Saturday morning, Karoks, and to all warrior watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Hayan, Sara Butangera, Tambalustay, sana matuluyan ka ng hayop ka. Ang kapal ng muka. Totoo yan. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Kalat ni Bayaw. Eddie Luna, shout out Hi, hello Karoks, magandang araw o gabi sa inyo dyan. Ang laki talaga ng nakulimbat ni Sarang magnanakaw. Marami palang eskwelahan na hindi nila binigyan ng maayos na atensyon para ayusin. Kawawa naman mga bata. Tapos, ang init pa sa loob ng school. Siguro, kahit electric fan, tinitipid. Ang pagbili talagang napakahudas. Mga hayop na yan. Salamat sa iyo, Karoks. Eddie Luna, Australia. Eddie Luna ulit. Si Digong nila, pauwiin sa Pilipinas pag nasa Garapo na. Tangina mo, Topacio. Ang sabihin mo, pag naging presidente si Sara, lahat ng magnanakaw na pinakulong ni BBM, labas lahat sa kulungan. At kung lilitaw na ang isang halimaw na isang duwag din, at yun ay walang iba kundi si Bantag. Hoy, Bantang! Nagtapang-tapangan ka ng bakit hindi ka lumitaw. Kung matapang kang hayop ka, mamamatay ka rin. Isa ka sa magnanakaw, mana ka sa amo mong halimaw. Salamat, Karoks. Mabuhay. Eddie Luna ulit Si Atong ang malaki ang paniniwala ng maraming tao na yan. Ang mastermind. Totoo naman, wala nang iba. Sa pagkawala ng mga sabongero, ang gusto niyang hayop na Atong na yan, kanyang lahat ang pera. Nasaan ba at mamamatay din ang hayop na Atong ang na yan? PI Atong ang na yan. Pagmumukha mo lang, mukhang tuso na demonyo. Salamat, Karoks. Totoo naman, tuso. Eddie Luna, kahit pa Karoks, ang buong Pilipinas, punuin niya ng manok, mamamatay din yan. Alam ng Diyos kung paano papurusahan ang mga masama. Diyos ang hahatol sa kanila. Hindi man agad siya mga kaanak niya. Ramon Valencia, shout out. Bossing, hindi ako naniniwala sa survey. Kita naman natin, tuwing magrarally sila, ay kokonti lang at sumasama. Ang kalahati pa doon ay vlogger at media. Totoo. Survey nga, magaling yung survey. Marami na tanga naniniwala pa dyan. Ramon Valencia. Bossing, itong si Topacio, makapal din ang mukha nito. Kahit na alam niyang mali na ang nangyayari, doon pa rin siya sa mali. Yan ang klase ng mga abugago ng Pinas. Totoo. Maraming ganyan po tayong mga abogado yan. Kakapal ng mukha Kaya nilang ibenta yung kanilang kliyente. No? Di Luna ulit. Kaya Karoks, pinadukot at pinapatay sa kasakiman ni Atong ang sa pera. Ayaw nang kikita ng pera ang iba. Si Atong ang gahaman. Gahaman yan. Mukha pa lang yan. Mukha ng demonyo. Sukay na lang ang tutubo sa ulo niyan. Wala yang Atong ang na yan. Isa din mga salot yan. Totoo yan. Ramon Valencia ulit Si Atong, baka nandun na rin yan sa underground. Dapat dyan, binantayan na yan kung alam ng gobyerno na matibay ang ebidensya. Totoo yun. O ba dito sa gobyerno ito? Nasa hanapin na naman. Ramon Valencia ulit At yun, bigla ko nawawalan, boss. Bossing, sabi ni Topacio, mga loyalist daw ang nagsampa ng kaso. Parang hindi naman yata ang nakita ko sa balita ay sila Magno, mga pari, Pinklawan, bobo, putik na Topacio. Kumusta na lang sa lahat ng mga Karoki Warriors at sa pamilya mo. God bless us all. God bless Ramon Valencia. Wizkid, shout out.
No comment dahil Betsa si Shrek. Iskit ulit oh. Yung mga government employees na bata niya, matatago ba yun? Perlatan, shout out. Baka naman gagalaw ng hidden wealth ng mga Duterte. Sabi nila money talks. Totoo, gumagalaw naman na perlitatan. Perlitatan ulit oh. Malaki din ang problema nating mga Pilipino. Polarized ba tayo? Isang kasinungalingan kahit mayroong resibo ay hindi matanggap ng fanatics sa mga politiko. Totoo. Perlatan ulit oh. Kumapal na ang pagmumukha ni Pusit kasi money talks na ini-enjoy na walang pakialam sa pagnanakaw at plunder. Hanggat hindi tayo natututo ay wala tayong pagbabago at hindi tayo uunlad. Totoo yan. Rodelia Alpeloro. Hello po, Sir Rox. Makikinig lang po ako sa mga comments nyo. Ingat and God bless po. God bless, Rodelia. Friend Shervin Sapeda. Christian Sen, July 7, Alcantara. Annalisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend ha. Sabi ni friend Shervin, muli ay humahagunot, kumakaway at bumabati po ng may ngiti sa buong Team Rocky Warriors the Great. Impong Basyang, Team Tia Deli po, inyong abang katipunera ng Cavite, O.S. Rox. Talagang walang kamatayang teleserye at malakurian nobela ng buhay politika at paghihimagsik ni Tuliling Sayad at tunay na sumpa at salot po ng ating bansang Pilipinas. Sa kabundok po at lulupit ng mga kuta-kuta ebidensya, Sir Rox. Tawa tate. At yan, pag yan po hindi pa napabitay ba Sir Rox, parang nangangamoy maasim po talaga ang aming si Sir Blackjack. Ano po? Tagal nang masama amoy ko dyan. Sir Blackjack, wala nang papetik-petik pa. Ilang rosaryo pa po ba at nobela ang dapat pong dasalin? Para ito pong tagakalat po ng lagim maikahon nyo na po ba Sir John Lloyd. Kasama po ako sa mababatikos at mababato ng kamatis ng aking mga kawaryos. Tawa. Pag ikaw po ay hindi umayos, ano po? Nakaahin na po lahat sa iyong kaharapan at nakalagay na po sa iyong plato lahat. Isusubo mo na lang. Pag po yung sandamakmak na ebidensya at di ka ala Superman, ba ano po ba yung, ano pa po ang hinihintay natin? Batsin na po dapat at samahan mo na lang po si Kupad Martires sa kanyang rest house at doon magpitik bulag kayong dalawa, ano po? Hustisya po ang matagal ng sigaw ng ating mga milyon-milyon matitinong kababayan. This is your time to shine, Sir Blackjack. Simbilis po na dapat ng kidlat dahil ikaw po ay may superpower ngayon. Wag mo na pong sanang intayin, sir, mawalan ng bisa ang hawak mong bato. You are in the hot seat now, sir. Yun nga. Nasa hot seat talaga to si ombudsman nito Oo. Wala mong tinimbre yan si Bato. Nandyan na yung warrant of arrest. Lahat naman nagsasabi, wala pa. Ano ba yan? Tia Delic Ngayon mo po patunayan na tayo pong mga Cavite hindi mga ningas kugon at puro tabil lang puro tabil lang ng dila. Ano po? Isa po ako sa kasamang hahambalos at pipitik sa tenga mo kapag ikaw ay naging lampasot at hindi umayos. Ano po? Dalawa lang po sir yan. Ikaw ang magpapakulong o ikaw ang malilitsyon. Tandaan mo, Sir Pogi, may alapalos at matitinik po ang mga kalaban mo. Pag di ka po hindi ka po naging wais at isa ka din pong lampasot at sundalong kanin ba Sir Rox,
Tulad po ng lagi kong sigaw at sinasabi, sa Team Pugong Biyahero, wala pong talo. Hindi ko na pinapanood yung bugok na yan. Sa totoo lang, putik. Impong Basyang, lalayas po muna. Sasama po ako sa paghahanap ng mga nawawalang pugante. Ang sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal at nakikibaka. Ito po ang malupit, makulit at asong at inyong Tia Deli. Happy weekend po to all my ka-warriors. Ingat po palagi. Ikaw din. God bless po, Sir Rox. Huwag pong masyadong stress kay Sister Grace. May bukas pa po, Sir Rox. Mabuhay ka po. Mabuhay. Friend Sherwin Sapeda. Mabuhay ang lahat ng mahal mo sa buhay. Yun lang yun, mga friend, di ba? Eddie Luna, Karox, nung binata pa ako, mahilig din ako sa sabong. Huh? Kaya lang, hindi ako pumupunta sa sabungan. Anong sabungan? Aring aking alaga na manok ay native laang, walang lahi kundi labuyo. Noong panahon na yun, ay sobrang tapang, aring aking labuyo na ari. Anak ng pating ka, Eddie Luna ka, iba yata sinasabi mong manok ha? Ha? Sa 3 oras na short time lang, ay nakakatatlong sultada. Wisit. Kala ko, ano ka? Ay, nakakatatlong sultada. Pag siniswerte ay nakaka-4 pa eh. Patay tayo. Batanggenyo yata itong si Eddie Luna na to. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia. Eman Escalona, anak, shout out. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out ha. Tuloy natin ito kay Eddie Luna na to. Ha? Ano to? Pag siniswerte pa talaga namang sa unang salpukan sa ere, pabagsak ay talaga namang tusok agad ang tari ng aring aking labuyo. Saka lang bubunutin ang tari ng aking labuyo pag hinahapo na ang kalaban. Patay tayo dyan. Pero matapang din ang kalaban. Pero pag nakapahinga ang kalaban, abay, nasugod na naman po. Nasugod na naman. Pero ngayon, bihira ng mapakahig man lang. Palagay ko, Karox, nung binata ka, mahilig ka rin sa sabong. Isip. Mabuhay ka, Karox, ng Isabela. Nasugod ulit ay talaga namang tad-tad ng tama ang kalaban. Pero ngayon, Karox, parang tamlayin ng aking labuyo. Palibhas ay bihira ng mapabitaw. Ikaw talaga. Mary Lebron, shout out ha. 3JC Hope, Jane Labayna, shout out ha. Good morning, Kasani. God bless your family. God bless kalat niya. Friend Shirley J. Sir, shout out ha. Sana naman may patutunguhan yung mga ikinaso niyan nila kay Sara Piatos at sa mga kasamahan nila, Karox. Sana nga, di ba? Mission accomplished, mga friend. Oo, sana ang dami na naman nating natalakay, di po ba? Oo, no? Hanggang bukas muli, ha? Good night. God bless. Bukas, simbang gabi na, mga friend. 15, di ba? 15. Ano ba ngayon? O 14, bukas, simula na simbang gabi. Di ba? Ang bilis ng panahon, di ba? Mamamas ko ako, ha? God bless.